Sa isang maliit at tahimik na baryo sa paanan ng kabundukan ay matatagpuan ang isang lumang bahay na yari sa kahoy at yero. Napapaligiran ito ng mga puno ng mangga, saging at niyog na tila matagal ng saksi sa iba't ibang kwento ng buhay. Sa bahay na iyon, nagsimula ang isang kapalarang puno ng lungkot, pagtitiis at mga pagsubok. Ang batang si Andres, 14 na taong gulang, ay hindi kailanman inakala na sa murang edad ay mararanasan niya ang mapait na katotohanan ng pagiging ulila. Noong bata pa siya ay masaya ang kanilang maliit na pamilya. Ang kanyang ama na si Mang Ramon ay isang masipag na magsasaka. Maagang gumigising ito araw-araw upang magtungo sa bukid at alagaan ang kanilang tanim na palay at gulay. Samantala, ang kanyang ina na si Aling Teresa ay isang mapagmahal at maalagang babae na palaging may ngiti sa labi kahit nahirap sila sa buhay. Kahit hindi sila mayaman, puno ng pagmamahal ang kanilang tahanan. Si Andres ay lumaking masipag, mabait at marunong gumalang sa kapwa dahil iyon ang itinuro sa kanya ng kanyang mga magulang. Ngunit dumating ang isang trahedya na tuluyang nagbago sa kanyang buhay. Isang gabi ng tag-ulan, habang papauwi ang kanyang ama mula sa bukid, ay nadulas ito sa maputik na daan. Matindi ang pagkakabagsak at hindi na ito nakabangon pa. Nang madatnan siya ng mga kapitbahay, ay wala na itong buhay. Ang pangyayaring iyon ay nagdulot ng matinding lungkot sa kanilang mag-ina. Si Aling Teresa ay halos mawalan ng lakas upang magpatuloy sa buhay. Ngunit kinailangan niyang maging matatag para sa kanyang anak. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting nasanay si Andres sa kawalan ng kanyang ama. Ngunit hindi pa doon natapos ang pagsubok sa kanyang buhay. Isang araw, biglang nagkasakit ang kanyang ina. Nagsimula ito sa simpleng lagnat, ngunit kalaunan ay lumala. Wala silang sapat na pera upang maipagamot ito sa ospital. Araw-araw ay nakikita ni Andres ang paghina ng katawan ng kanyang ina. Sa bawat paghinga nito ay tila may kasamang sakit at pagod. Ngunit kahit ganoon, pilit pa ring ngumiti si Aling Teresa upang hindi mag-alala ang kanyang anak. Isang gabi, habang nakahiga sa kanilang maliit na kama, hinawakan ng kanyang ina ang kanyang kamay. "Anak," mahina nitong sabi. Lumapit si Andres at umupo sa tabi ng kanyang ina. "Opo, inay. Tandaan mo palagi ang mga itinuro namin sa iyo ng iyong ama. Maging mabuting tao ka kahit gaano kahirap ang buhay." Nagsimulang pumatak ang luha ni Andres. "Huwag po kayong magsalita ng ganyan, inay. Gagaling pa po kayo." Ngunit marahil ay alam na ng kanyang ina ang mangyayari. "Kung sakaling mawala ako, mahinang bulong nito, pumunta ka sa mga kapatid ko. Sila ang magiging pamilya mo." Tumango si Andres, kahit mabigat ang kanyang dibdib. Hindi nagtagal. Sa gabing iyon din ay tuluyang pumikit ang kanyang ina. Sa loob lamang ng 1 taon ay nawala ang 2 taong pinakamamahal niya sa mundo. Naiwan si Andres
na mag-isa. Sa tulong ng mga kapitbahay ay nailibing ang kanyang ina. Ngunit matapos ang libing ay unti-unti ring bumalik sa kani-kanilang buhay ang mga tao. Si Andres naman ay naiwan sa kanilang lumang bahay. Walang kasama, walang masasandalan. Makalipas ang ilang araw, ay naalala niya ang sinabi ng kanyang ina, ang kanyang mga tita. Mayroon siyang 2 tita na nakatira sa kabilang baryo, sina Tita Clara at Tita Lucinda. Matagal na niyang naririnig ang kanilang mga pangalan, ngunit bihira lamang silang dumalaw noon. Dala ang maliit na bag na naglalaman ng ilang damit at alaala ng kanyang pamilya. Naglakad si Andres patungo sa baryong tinitirhan ng kanyang mga kamag-anak. Mahaba ang kanyang nilakad. Halos 2 oras siyang naglakad sa ilalim ng araw at sa maalikabok na daan. Sa bawat hakbang ay dala niya ang pag-asang makakahanap siya ng bagong tahanan. Nang marating niya ang bahay ng kanyang mga tita, ay nakita niyang mas malaki ito kaysa sa kanilang dating bahay. May bakod na kawayan at may malawak na bakuran. Kinabahan si Andres habang kumakatok sa pintuan. Makalipas ang ilang sandali ay bumukas ang pinto at lumabas ang isang babaeng may matalim na tingin. Ito si Tita Clara. "Oh, sino ka?" Malamig nitong tanong. "Ako po si Andre, anak po ni Teresa," mahina niyang sagot. Taglit na napakunot ang noo ng babae. "Oh, ikaw pala yon." Mula sa loob ay lumabas pa ang isa pang babae, si Tita Lucinda, ang nakababatang kapatid ni Clara. "Clara, sino yan?" tanong nito. "Anak ni Teresa," sagot ni Clara. Tumingin si Lucinda kay Andres mula ulo hanggang paa. "Nasaan ang nanay mo?" Napayuko ang binatilyo. "Wala na po." Sandaling natahimik ang 2 babae. Hindi malinaw kung lungkot ba o pagkainis ang nasa kanilang mukha. "Bakit ka nandito?" tanong ni Clara. "Sinabi po ng nanay ko, dito raw po ako pumunta." Nagtinginan ang 2 tita. May bahagyang pag-aalinlangan sa kanilang mga mukha. Sa wakas ay bumuntong hininga si Clara. "Sige na nga, pumasok ka." Bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Andres. Akala niya ay makakahanap na siya ng bagong pamilya. Ngunit hindi niya alam na ang pintong iyon na kanyang pinasok ay magiging simula ng isang buhay na puno ng hirap at pang-aapi. Sa unang gabi pa lamang ay ipinakita na sa kanya ang kanyang magiging lugar sa bahay. Hindi siya binigyan ng sariling kwarto. Sa halip, pinatulog siya sa isang maliit na sulok sa kusina sa tabi ng lumang banig. "Pasalamat ka at pinatira ka namin dito," sabi ni Tita Clara. "Opo," mahinang sagot ni Andres. Sa mga sumunod na araw, ay unti-unti niyang nakita ang tunay na ugali ng kanyang mga tita. Ginagawa siyang tagalinis ng bahay. Siya ang naghuhugas ng pinggan. Siya ang nagwawalis ng bakuran. Siya ang nagigib ng tubig sa poso. Minsan ay pinagtatrabaho pa siya sa bukid ng mga ito kahit na pagod na siya. Samantala, ang 2 anak ni Tita Lucinda ay walang ginagawa kundi maglaro at manood. Kapag nagkamali si Andres, kahit maliit lamang, ay agad siyang pinapagalitan. May mga pagkakataon pang pinapalo siya ng walis o kahoy. Madalas ay hindi pa siya pinapakain ng sapat. Isang gabi, habang nakahiga siya sa kanyang banig sa kusina, tahimik siyang umiiyak. Naalala niya ang kanyang mga magulang. Naalala niya ang mga araw na kahit mahirap ang buhay,
ay puno naman ng pagmamahal. Ngayon ay tila nag-iisa siya sa mundo. Ngunit sa kabila ng lahat ng hirap, ay pinanghawakan niya ang mga huling salita ng kanyang ina. Maging mabuting tao kahit gaano kahirap ang buhay. Habang nakatitig siya sa kisame ng madilim na kusina, hindi niya alam na ang mga susunod na araw ay magdadala sa kanya sa mga pangyayaring hindi niya kailanman inaasahan. At sa gitna ng kanyang paghihirap ay may mga lihim na unti-unting magbubukas. Mga lihim na magbabago sa kanyang kapalaran. Hindi nagtagal ay tuluyang nasanay si Andres sa kanyang bagong buhay sa bahay ng kanyang mga tita. Ngunit ang buhay na iyon ay malayong malayo sa inaasahan niyang pagkupkop ng isang pamilya. Sa halip na pagmamahal at pag-aaruga, ang kanyang natanggap ay malamig na pakikitungo at walang katapusang trabaho. Bago pa sumikat ang araw ay ginigising na siya ni Tita Clara. "Hoy Andres, bumangon ka na! Ang dami pang gagawin!" Halos hindi pa nakakaalis ang antok sa kanyang mga mata kapag bumabangon siya mula sa banig na kanyang hinihigaan sa sulok ng kusina. Minsan ay sumasakit pa ang kanyang likod dahil sa tigas ng sahig na kahoy. Pagbangon niya ay agad siyang nagwawalis ng bakuran. Malawak ang bakuran ng bahay, kaya inaabot siya ng halos 1 oras sa pagwawalis lamang ng mga tuyong dahon mula sa mga puno ng mangga at niyog. Pagkatapos noon ay kailangan niyang mag-igib ng tubig sa poso na nasa kabilang dulo ng bakuran. Paulit-ulit niyang binubuhat ang mabigat na timba upang mapuno ang mga drum na ginagamit sa bahay. Kapag tapos na iyon ay saka pa lamang siya papayagang kumain. Ngunit kadalasan ay tira-tira lamang ang kanyang pagkain. Habang ang kanyang mga pinsan na sina Marlon at Jessa ay kumakain ng mainit na almusal sa mesa, si Andres ay tahimik na nakaupo sa isang maliit na bangko sa tabi ng kusina. Minsan ay tuyo lamang na tinapay ang kanyang pagkain. Minsan naman ay kanin na may kaunting asin. Hindi siya nagrereklamo. Tahimik lamang siyang kumakain habang nakayuko. Pagkatapos kumain, ay ipinapagawa na naman sa kanya ang iba pang gawain. Siya ang naghuhugas ng pinggan. Siya ang naglalaba ng damit ng buong pamilya. Siya ang naglilinis ng banyo. Kapag may kailangang gawin sa bukid, siya rin ang pinapadala. Sa murang edad ay tila pasan niya ang trabaho ng isang matandang lalaki. Isang araw, habang naglalaba si Andres sa may poso, dumaan ang ilan sa kanilang mga kapitbahay. Napansin nila ang pagod na mukha ng binatilyo. "Aba, Andres," sabi ng isang matandang babae na si Aling Rosa. "Ikaw na naman ang naglalaba?" Ngumiti lamang si Andres. Kahit ramdam niya ang hapdi ng kanyang mga kamay sa pagkukusot ng damit. "Opo," sagot niya. Napailing si Aling Rosa. "Parang lahat na lang ng trabaho ikaw ang gumagawa." Hindi na sumagot si Andres. Ayaw niyang magsumbong o magsalita laban sa kanyang mga tita. Sa kanyang isip ay pamilya pa rin niya ang mga ito. Ngunit kahit pinipili niyang manahimik, ay hindi pa rin nawawala ang pangaapi sa kanya. Isang hapon, habang nagwawalis siya sa loob ng bahay, aksidenteng nabangga ng kanyang siko ang isang basong salamin na nakapatong sa mesa. Nalaglag ito sa sahig at nabasag. Natigilan si Andres. Bago pa siya makapagsalita, ay narinig na niya ang matinis na boses ni Tita Clara. "Ano na namang ginawa mo?"
lumapit ito sa kanya na halatang galit na galit. "Hindi ko po sinasadya," agad na sabi ni Andres. Ngunit hindi na nakinig si Clara. Dinampot nito ang walis tingting at pinalo siya sa braso. "Ikaw talaga ang pabigat sa bahay na ito!" Hindi napigilan ni Andres ang mapangiwi sa sakit, ngunit hindi siya umimik. Sa gilid naman ng sala ay nakatingin lamang sina Marlon at Jessa habang nakangisi. Para sa kanila ay parang nakakatawang panoorin ang nangyayari. Matapos ang ilang palo ay iniwan siya ni Clara. "Linisin mo yan at huwag kang kakain mamayang gabi." Tahimik na pinulot ni Andres ang mga basag na piraso ng salamin. Habang ginagawa niya iyon, ay may tumulong luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa sakit ng palo, kundi dahil sa pakiramdam na wala siyang halaga sa bahay na iyon. Nang gabing iyon ay hindi nga siya pinakain. Habang ang pamilya ay kumakain sa mesa, si Andres ay nasa kusina lamang. Tahimik siyang nakaupo at umiinom ng tubig upang maibsan ang gutom. Pagkatapos kumain ng mga ito, ay saka niya hinugasan ang mga pinggan. Nang matapos ang lahat ng gawain, ay humiga siya sa kanyang banig. Tahimik ang gabi. Naririnig lamang niya ang huni ng mga kuliglig sa labas. Habang nakatitig siya sa kisame, ay naisip niya ang kanyang mga magulang. Kung buhay pa sana ang mga ito, ay hindi niya mararanasan ang ganitong buhay. Ngunit kahit ganoon ay hindi siya nawalan ng pag-asa. Sa kanyang puso ay may maliit na tinig na nagsasabing balang araw ay magbabago rin ang lahat. Hindi niya alam kung kailan. Hindi niya alam kung paano. Ngunit umaasa siya. Tagabing iyon ay nakatulog si Andres na may mabigat na puso, ngunit may munting pag-asa sa kanyang dibdib. At sa parehong gabing iyon, sa di kalayuan sa kanilang baryo, may isang matandang lalaki ang nakamasid mula sa gilid ng kagubatan. Tahimik nitong pinagmamasdan ang bahay na tinitirhan ni Andres. Parang may hinihintay ito. At tila may alam itong lihim na hindi pa alam ng binatilyo. Ang lihim na iyon ay magsisimulang magpakita sa mga susunod na araw. Lumipas ang mga linggo, ngunit walang nagbago sa buhay ni Andres. Araw-araw ay pareho ang kanyang ginagawa. Trabaho mula umaga hanggang gabi, kaunting pagkain, at malamig na pakikitungo mula sa kanyang mga tita. Unti-unti ring nasanay ang kanyang katawan sa pagod. Ang dating payat na binatilyo ay naging mas matibay dahil sa mabibigat na gawaing ipinapagawa sa kanya. Ngunit kahit sanay na ang kanyang katawan, ang kanyang puso ay nananatiling mabigat. Isang umaga, habang kumakain ng almusal ang pamilya, tinawag siya ni Tita Clara. "Andres!" Agad siyang lumapit mula sa kusina. "Opo, tita." Iniabot ni Clara ang isang sako. "Pumunta ka sa bukid at kunin mo ang mga kamote na nakatanim doon. Punuin mo itong sako." Napatingin si Andres sa sako. Halos kasing laki iyon ng kanyang katawan kapag napuno. "Opo," sagot niya, kahit alam niyang mabigat iyon. "Bumalik ka bago lumubog ang araw," dagdag pa ni Clara. Kinuha ni Andres ang sako at naglakad patungo sa bukid. Malayo ang bukid mula sa bahay. Kailangan niyang dumaan sa maalikabok na kalsada at sa isang makitid na daan na napapalibutan ng mga puno. Habang naglalakad siya, ay tahimik lamang ang paligid. Tanging huni ng mga ibon at paggalaw ng mga dahon ang maririnig. Pagdating niya sa bukid ay agad siyang nagsimulang maghukay ng mga kamote.
Isa-isa niyang inilalagay ang mga ito sa sako. Mainit ang araw at tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Lumipas ang ilang oras bago niya napuno ang sako. Pagkatapos ay pilit niya itong binuhat. Halos matumba siya sa bigat. Ngunit kinaya niyang isabit ito sa kanyang balikat. Habang naglalakad pa uwi, ay napansin niyang tila lalong bumibigat ang kanyang dala. Nang makarating siya sa daan na malapit sa kagubatan ay napilitan siyang huminto. Ibinaba niya ang sako at umupo sa isang malaking bato. Pagod na pagod siya. Mabigat ang kanyang paghinga habang pinapawi ang pawis sa kanyang mukha. Habang nagpapahinga ay napansin niyang kakaiba ang katahimikan ng lugar. Ang bahaging iyon ng daan ay malapit sa kagubatan na bihirang puntahan ng mga tao. Sabi ng mga matatanda sa baryo ay may mga kakaibang nilalang daw na naninirahan sa kagubatang iyon. Ngunit hindi iyon pinansin ni Andres. Hindi siya naniniwala sa mga ganitong kwento. Habang nakaupo siya ay may narinig siyang mahinang ingay mula sa mga damuhan. Parang may gumagalaw. Napalingon siya. Sa una ay wala siyang nakita. Ngunit maya-maya ay may lumabas na isang matandang lalaki mula sa gilid ng kagubatan. Mahaba ang buhok at balbas nito na kulay puti. Nakasuot ito ng lumang damit na tila gawa sa tela ng mga sinaunang panahon. Bahagyang nagulat si Andres. Hindi niya alam kung saan biglang nanggaling ang matanda. Lumapit ito sa kanya. Napakabigat niyan para sa isang bata, sabi ng matanda sa mahinahong boses. Tumayo si Andres bilang paggalang. Trabaho ko po, sagot niya. Pinagmasdan siya ng matanda. Tila sinusuri nito ang kanyang mukha. Hindi mo ba naisip magreklamo? Umiling si Andres. Hindi po. Pamilya ko po sila. Bahagyang ngumiti ang matanda. Hindi lahat ng pamilya ay marunong magmahal. Hindi alam ni Andres kung ano ang isasagot. Tahimik siyang nakatayo habang hawak ang sako ng kamote. Pagod ka na, sabi ng matanda. Ayos lang po, sagot ni Andres. Tiningnan ng matanda ang sako sa lupa. Pagkatapos ay muling tumingin kay Andres. Tutulungan kitang buhatin niyan. Agad umiling si Andres. Wag na po, kaya ko naman po. Ngunit lumapit ang matanda sa sako. Tagulat ni Andres ay parang wala lamang sa matanda ang bigat ng sako nang buhatin nito iyon. Para bang magaan lamang iyon sa kanya. Hindi makapaniwala si Andres. Halika, sabi ng matanda. Maglakad tayo. Naglakad silang dalawa sa daan patung sa baryo. Habang naglalakad ay napansin ni Andres na kakaiba ang matanda. Sa kabila ng edad nito ay napakalakas nito at may kakaibang katahimikan sa kanyang presensya. Bakit mo ako tinulungan? Tanong ni Andres. Ngumiti ang matanda. Matagal na kitang pinagmamasdan. Nagulat si Andres. Ako po. Tumango ang matanda. Hindi lahat ng taong nagdurusa ay nananatiling mabuti ang puso. Napayuko si Andres. Hindi niya alam kung bakit parang naiintindihan ng matanda ang kanyang pinagdadaanan. Makalipas ang ilang minuto ay narating nila ang kalsada papunta sa baryo. Doon ibinaba ng matanda ang sako. Kaya mo na mula rito, sabi nito. Opo, maraming salamat po, sabi ni Andres. Bago siya umalis ay may sinabi ang matanda. Andres, napalingon siya. Kung sakaling dumating ang araw na wala ka nang malapitan,
pumunta ka lamang sa kagubatan na ito. Nagulat si Andres. Bakit po? Ngumiti ang matanda. Doon nagsisimula ang mga lihim na hindi alam ng karamihan. Pagkatapos sabihin yon, ay tumalikod na ang matanda at naglakad pabalik sa kagubatan. Ilang sandali pa ay nawala ito sa paningin ni Andres. Naiwan siyang nakatayo sa daan. Hindi niya maipaliwanag ang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung sino ang matandang iyon. Ngunit pakiramdam niya ay hindi pangkaraniwang tao ang kanyang nakilala. Makalipas ang ilang sandali ay binuhat niya muli ang sako ng kamote at naglakad pa uwi. Ngunit hindi niya alam na ang simpleng pagkikitang iyon ay simula pa lamang ng isang lihim na magbabago sa kanyang kapalaran. At sa mga susunod na araw, ang kagubatang iyon ay magiging bahagi ng kanyang buhay sa paraang hindi niya kailanman inaasahan. Pagdating ni Andres sa bahay, ay halos lumubog na ang araw. Pagod na pagod ang kanyang katawan mula sa pagbubuhat ng sako ng kamote at sa mahabang lakad mula sa bukid. Pagpasok pa lamang niya sa bakuran, ay agad siyang napansin ni Tita Clara na nakatayo sa may pintuan ng bahay. Aba, ngayon ka lang dumating? Matalim nitong sabi. Agad na yumuko si Andres bilang paggalang. Pasensya na po, tita. Medyo mabigat po kasi ang sako. Hindi na kontento si Clara sa paliwanag. Lumapit ito at hinila ang sako mula sa kanyang balikat. Ang bagal mo talaga. Kung ibang tao ang inutusan ko, kanina pa ito natapos. Tahimik lamang si Andres. Alam niyang kahit anong sabihin niya, ay hindi rin makikinig ang kanyang tita. Lumabas naman mula sa loob ng bahay si Tita Lucinda. Tiningnan nito ang sako. Yan lang, sabi nito na parang hindi nasiyahan. Oo nga, sagot ni Clara. Halos kalahating araw bago napuno. Napayuko si Andres. Hindi na niya ipinagtanggol ang sarili. Hindi rin niya sinabi na naglakad pa siya ng malayo at nagbuhat ng mabigat na sako mag-isa. Sa halip ay sinabi lamang ni Clara, dalhin mo yan sa likod at ilagay sa kamalig. Opo, sagot ni Andres. Muli niyang binuhat ang sako kahit pagod na ang kanyang katawan. Pagkatapos ilagay ang mga kamote sa kamalig, ay bumalik siya sa bahay upang tumulong sa iba pang gawain. Ngunit hindi pa pala tapos ang kanyang mga gawain sa araw na iyon. Hoy Andres, tawag ni Lucinda. Hugasan mo ang lahat ng pinggan. Pagpasok niya sa kusina, ay nakita niyang nakatambak ang maraming pinggan at kaldero. Halatang marami ang kinain ng pamilya. Tahimik siyang nagsimulang maghugas. Habang ginagawa niya iyon, ay naririnig niya ang tawanan ni Marlon at Jessa sa sala. Nanunood ang mga ito ng telebisyon habang kumakain ng prutas. Paminsan-minsan ay sumisilip si Marlon sa kusina at nakangisi. Uy Andre, sabi nito, bilisan mo naman, ang bagal mo. Hindi na sumagot si Andres. Sanay na siya sa pangaasar ng kanyang pinsan. Matapos hugasan ang lahat ng pinggan, ay akala niya ay makakapagpahinga na siya. Ngunit biglang pumasok si Tita Clara sa kusina. Hindi pa tapos ang trabaho mo. Napatingin si Andres. Kunin mo ang mga kahoy sa likod ng bahay. Magputol ka ng panggatong para bukas. Sandaling natigilan si Andres. Madilim na sa labas. Ngunit wala siyang nagawa. Opo, sagot niya. Lumabas siya ng bahay at pumunta sa likod kung saan nakasalansan ang mga troso. Kumuha siya ng itak at nagsimulang magputol ng kahoy. Malamig ang hangin ng gabi ngunit pinagpapawisan pa rin siya dahil sa hirap ng trabaho. Paulit-ulit niyang itinatama ang itak sa kahoy. Sa bawat paghampas ay ramdam niya
ang sakit sa kanyang mga braso. Lumipas ang halos 1 oras bago siya nakaputol ng sapat na panggatong. Pagod na pagod siyang bumalik sa loob ng bahay. Ngunit nang pumasok siya, ay nakita niyang nakaupo ang 2 tita sa mesa. Parang may hinihintay ang mga ito. "Andres," sabi ni Clara. Lumapit siya. "Opo. May nabasag na baso kaninang hapon." Natigilan si Andres. Naalala niya ang aksidenteng nangyari. "Pasensya na po," mahina niyang sabi. Biglang tumayo si Clara. Hindi siya pinatapos magsalita. Hinablot nito ang isang kahoy na sandok sa mesa at pinalo siya sa balikat. "Aksidente raw!" Galit na sabi nito. "Hindi mo alam kung gaano kahirap kumita ng pera." Napangiwi si Andres sa sakit ngunit hindi siya umimik. Sumunod naman si Lucinda. "Matuto kang maging maingat. Hindi ka namin pinapakain dito para magkalat lang." Ilang beses pa siyang pinalo. Habang nangyayari iyon, ay nakatingin lamang sina Marlon at Jessa. Wala man lamang sa kanila ang nagtangkang tumulong. Nang matapos ang galit ng 2 babae, ay iniwan nila si Andres sa kusina. "Matulog ka na at huwag kang kakain," malamig na sabi ni Clara. Tahimik na tumango si Andres. Pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang banig sa sulok ng kusina. Masakit ang kanyang balikat at braso, ngunit mas masakit ang pakiramdam ng kanyang puso. Habang nakahiga siya, ay pinipilit niyang huwag umiyak. Naalala niya ang kanyang ina. Naalala niya ang mga salitang sinabi nito bago ito mawala. "Maging mabuting tao ka kahit gaano kahirap ang buhay." Pinikit niya ang kanyang mga mata. Sa kabila ng lahat ng nangyari, ay pinilit niyang maging matatag. Ngunit sa gabing iyon, ay may kakaibang pakiramdam siyang naramdaman. Habang nakahiga siya, ay naalala niya ang matandang lalaki na kanyang nakilala sa gilid ng kagubatan. Ang mga sinabi nito ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip. Kung dumating ang araw na wala ka ng malapitan, pumunta ka sa kagubatan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay may kakaibang kahulugan ang mga salitang iyon. Sa labas ng bahay ay marahang umiihip ang hangin. At sa malayong bahagi ng kagubatan ay may isang taong nakamasid sa madilim na gabi. Ang parehong matandang lalaki. Tahimik nitong pinagmamasdan ang bahay kung saan natutulog si Andres. Parang hinihintay nito ang tamang oras. Ang oras kung kailan tuluyang magbabago ang kapalaran ng ulilang binatilyo. Lumipas ang mga araw, ngunit hindi nagbago ang buhay ni Andres sa bahay ng kanyang mga tita. Araw-araw ay pareho ang kanyang ginagawa. Trabaho mula umaga hanggang gabi. Kaunting pagkain. At madalas na galit mula kina Tita Clara at Tita Lucinda. Sa bawat araw na lumilipas ay tila mas lalo pang bumibigat ang kanyang buhay. Isang umaga, maagang nagising si Andres dahil sa malakas na katok ni Tita Clara sa pintuan ng kusina. "Andres, bumangon ka na!" Agad siyang bumangon mula sa kanyang banig kahit mabigat pa ang kanyang katawan. "Opo, tita," sagot niya. Lumabas si Clara sa kusina habang hawak ang isang malaking basket. "Pumunta ka sa kagubatan at mangolekta ng panggatong. Wala na tayong kahoy para sa kalan." Napatingin si Andres sa basket. Malaki iyon at siguradong mabigat kapag napuno. "Opo," sagot niya. Hindi na siya nagtanong. Sanay na siyang sumunod sa anumang utos ng kanyang mga tita. Pagkatapos, kumain ng kaunting kanin na may asin ay kinuha niya ang basket at naglakad patungo sa kagubatan.
Habang naglalakad siya, ay naaalala niya ang matandang lalaki na kanyang nakilala roon. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit may kakaibang pakiramdam siyang nararamdaman tuwing naiisip niya ang matandang iyon. Pagdating niya sa gilid ng kagubatan, ay napansin niyang mas malamig ang hangin doon. Makakapal ang mga puno at halos hindi makapasok ang sikat ng araw. Dahan-dahan siyang naglakad papasok. Naghahanap siya ng mga tuyong sanga na maaaring gawing panggatong. Isa-isa niyang inilalagay ang mga ito sa basket. Habang ginagawa niya iyon, ay tahimik ang paligid. Tanging ang huni ng mga ibon at ang paggalaw ng mga dahon ang kanyang naririnig. Lumipas ang ilang oras. Halos mapuno na ang kanyang basket. Habang naglalakad siya upang maghanap pa ng ilang kahoy, ay napansin niyang parang lumalim na siya sa kagubatan kaysa sa dati. Hindi na niya makita ang daan na kanyang dinaanan. Napahinto siya. Tumingin siya sa paligid. Puro puno lamang ang kanyang nakikita. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nasaan na ang daan? Bulong niya sa sarili. Sinubukan niyang bumalik sa pinanggalingan, ngunit tila pare-pareho ang mga puno. Hindi niya alam kung saan siya dadaan. Habang naglalakad siya, ay biglang may narinig siyang mahina ngunit malinaw na boses. Andres. Natigilan siya. Napalingon siya sa paligid ngunit wala siyang nakitang tao. Muling narinig ang boses. Andres. Mas malinaw na ito ngayon. Parang nanggagaling sa likod ng isang malaking puno. Dahan-dahan siyang lumapit. At doon niya muling nakita ang matandang lalaki. Nakaupo ito sa isang malaking bato na parang matagal na naghihintay. Nagulat si Andres. Kayo po, sabi niya. Ngumiti ang matanda. Akala ko hindi ka na darating. Hindi ko po sinasadya. Naghahanap lang po ako ng panggatong. Tumango ang matanda. Alam ko. Napatingin si Andres sa kanyang basket. Medyo naligaw po yata ako. Tumayo ang matanda. Ang kagubatang ito ay hindi para sa mga taong walang gabay. Hindi agad naintindihan ni Andres ang sinabi nito. Lumapit ang matanda at kinuha ang kanyang basket. Halika, sabi nito. Naglakad sila sa pagitan ng mga puno. Habang naglalakad ay napansin ni Andres na parang alam na alam ng matanda ang bawat daan sa kagubatan. Maya-maya ay nakarating sila sa isang maliit na lugar na bukas ang paligid. May maliit na batis na dumadaloy at may malinis na hangin. Napakaganda ng lugar. Hindi pa iyon nakikita ni Andres noon. Magpahinga ka muna, sabi ng matanda. Umupo si Andres sa isang bato malapit sa batis. Uminom siya ng tubig mula sa kanyang maliit na lalagyan. Tahimik silang dalawa sandali. Pagkatapos ay nagsalita ang matanda. Masaya ka ba sa buhay mo ngayon? Napayuko si Andres. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong. Hindi po madali, mahina niyang sabi. Tumango ang matanda. Nakikita ko kung paano katratuhin ng iyong mga tita. Nagulat si Andres. Paano niyo po nalaman? Bahagyang ngumiti ang matanda. Mas marami akong nakikita kaysa sa iniisip mo. Hindi na nagsalita si Andres. Tila may misteryo sa matandang iyon na hindi niya maipaliwanag. Pero kahit ganoon, patuloy ng matanda, hindi ka pa rin nagiging masama. Tahimik si Andres. Bihira ang taong tulad mo, sabi ng matanda. Pagkatapos ay tumingin ito sa kagubatan. Darating ang araw na masusubok ang iyong puso. Anong ibig niyo pong sabihin? Tanong ni Andres. Hindi agad sumagot ang matanda.
Tahalip ay tumingin lamang ito sa malayo. Kapag dumating ang araw na iyon, sabi nito, tandaan mo lamang ang isang bagay. Tandaan mo kung sino ka. Hindi pa rin lubos na naintindihan ni Andres ang mga salitang iyon. Pagkatapos ay tumayo ang matanda. Halika, ihahatid kita sa daan palabas. Muli silang naglakad sa pagitan ng mga puno. Ilang minuto lamang ang lumipas, ay nakita na nila ang daan papunta sa baryo. Nagulat si Andres. Hindi niya akalaing ganoon lamang kalapit ang daan. Ibinigay ng matanda ang basket sa kanya. Umuwi ka na. Opo, maraming salamat po, sabi ni Andres. Bago siya tuluyang umalis, ay muli siyang tinawag ng matanda. Andres, napalingon siya. Ang kagubatan na ito ay hindi lamang puno at bato. Sandaling tumigil ang matanda bago nagsalita muli. Ito ay tahanan ng mga lihim na matagal nang nakatago. Pagkatapos sabihin iyon, ay tumalikod na ang matanda at naglakad papasok sa kagubatan. Ilang sandali pa ay nawala na ito sa paningin ni Andres. Naiwan siyang nakatayo sa daan habang hawak ang basket ng panggatong. Hindi niya maipaliwanag ang kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay may malaking bagay na naghihintay sa kanya sa hinaharap. Ngunit hindi niya alam kung ano iyon. At habang naglalakad siya pa uwi, ay hindi niya alam na ang kagubatang iyon ay magdadala sa kanya sa isang lihim na magbabago sa kanyang buhay. Magpakailanman. Pagdating ni Andres sa bahay, ay halos gabi na. Mabigat ang kanyang daladalang basket ng panggatong. Ngunit mas mabigat ang kanyang katawan dahil sa pagod. Pagpasok niya, sa bakuran ay agad siyang sinalubong ng malamig na tingin ni Tita Clara. Ngayon ka lang dumating? Matalim nitong tanong. Agad na yumuko si Andres. Pasensya na po, tita. Medyo naligaw po ako sa kagubatan. Napataas ang kilay ni Clara. Naligaw? Sabi nito, na parang hindi naniniwala. Lumabas naman si Tita Lucinda mula sa loob ng bahay. Anong dahilan na naman yan? Sabi nito. Hindi na sumagot si Andres. Tahimik lamang niyang inilapag ang basket ng mga kahoy sa tabi ng kusina. Ang bagal mo talaga, dagdag pa ni Clara. Halos kalahating araw kang nawala. Habang nagsasalita ang dalawang babae, ay nakatingin lamang si Andres sa sahig. Sanay na siyang makarinig ng mga ganitong salita. Akala niya ay doon na matatapos ang galit ng kanyang mga tita. Ngunit hindi pa pala. Biglang lumabas si Jessa mula sa loob ng bahay na halatang galit. Nanay! Sigaw nito. Napatingin ang lahat sa kanya. Nawala ang kwintas ko! Natigilan ang lahat. Anong kwintas? Tanong ni Lucinda. Yung ibinigay ninyo sa akin noong kaarawan ko. Sagot ni Jessa. Agad na kumunot ang noo ni Clara. Kailan mo huling nakita? Kaninang hapon lang po. Nasa mesa iyon sa kwarto. Tahimik ang lahat sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay unti-unting napalingon ang tingin ng lahat kay Andres. Napansin niya iyon. Unti-unting bumigat ang pakiramdam sa kanyang dibdib. Ako po, sabi niya. Lumapit si Lucinda sa kanya. Maghapon kang wala dito, pero ikaw lang ang pumapasok sa loob ng bahay kanina. Napailing si Andres. Hindi ko po kinuha yon. Ngunit hindi nakinig si Clara. Ano pa nga ba? Sabi nito. Baka ipinagbili mo na. Nanlaki ang mga mata ni Andres. Hindi po. Hindi ko po gagawin yon. Ngunit lalo lamang nagalit si Clara. Sinungaling! Sigaw nito. Hinila siya nito papasok sa bahay. Hanapin natin sa gamit mo!
Binuksan ni Clara ang maliit na bag ni Andres na naglalaman lamang ng ilang lumang damit. Isa-isa nitong hinagis ang mga iyon sa sahig. Ngunit wala silang nakita. Walang kwintas. Ngunit hindi pa rin naniwala ang dalawang tita. Siguradong itinago mo kung saan, sabi ni Lucinda. Mabilis na tumakbo si Marlon papunta sa kusina. Tita, baka itinago niya sa higaan niya. Agad silang pumunta sa sulok ng kusina kung saan natutulog si Andres. Binuhat ni Clara ang banig, ngunit wala ring nakita. Saglit na natahimik ang lahat. Ngunit sa halip na matigil ang paratang, ay lalo lamang tumindi ang galit ni Clara. Kahit wala dito, alam kong ikaw ang kumuha! Hindi na nakapagsalita si Andres. Pakiramdam niya ay parang sinisikip ang kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan kung bakit siya pinagbintangan. Biglang dinampot ni Clara ang isang manipis na kahoy mula sa tabi ng pintuan at pinalo siya nito sa likod. Napangiwi si Andres sa sakit. Umamin ka na! Sigaw ni Clara. Hindi ko po talaga kinuha! Sagot ni Andres na halos mangyak-ngyak. Ngunit hindi siya pinakinggan. Ilang beses pa siyang pinalo. Habang nangyayari iyon, ay tahimik lamang na nakatingin sina Marlon at Jessa. Wala ni isa sa kanila ang nagsalita upang ipagtanggol siya. Nang matapos ang galit ni Clara, ay itinulak siya nito palabas ng bahay. Hindi ka kakain ngayong gabi! Natumba si Andres sa lupa sa bakuran. Masakit ang kanyang likod at balikat. Ngunit mas masakit ang pakiramdam ng kanyang puso. Tahimik siyang tumayo at naglakad patungo sa likod ng bahay. Doon siya umupo sa tabi ng puno ng mangga. Maliwanag ang buwan sa langit. Tahimik ang paligid. Doon niya tuluyang hindi napigilan ang pagpatak ng kanyang luha. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang nangyayari sa kanyang buhay. Hindi niya alam kung bakit kailangan niyang maranasan ang ganitong hirap. Habang nakaupo siya sa ilalim ng puno, ay naalala niya ang matandang lalaki sa kagubatan. Ang mga salita nito ay muling pumasok sa kanyang isip. Kung dumating ang araw na wala ka nang malapitan, pumunta ka sa kagubatan. Unti-unti siyang tumayo. Tumingin siya sa madilim na direksyon ng kagubatan, sa malayo. Sa sandaling iyon, ay naramdaman niyang parang may humihila sa kanya, papunta roon. Parang may tinig na nagsasabing doon siya makakahanap ng sagot. At sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa bahay ng kanyang mga tita, naisip ni Andres ang isang bagay na hindi pa niya kailanman ginawa. Ang umalis at ang puntahan ang kagubatan sa gitna ng gabi. Tahimik ang buong baryo ng gabing iyon. Ang liwanag lamang ng buwan at ang mahinang hangin ang nagbibigay ng galaw sa paligid. Habang nakaupo si Andres sa ilalim ng puno ng mangga sa likod ng bahay, unti-unti niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Masakit pa rin ang kanyang likod dahil sa mga palo ni Tita Clara. Ngunit mas masakit ang pakiramdam na siya ay pinagbintangan sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Tahimik niyang pinagmasdan ang bahay ng kanyang mga tita. Sa loob ay naririnig pa niya ang tawanan ni Marlon at Jessa. Para bang walang nangyaring masama sa gabing iyon. Para sa kanila ay normal lamang ang nangyari. Ngunit para kay Andres, iyon ang gabing tila sumira sa natitira niyang pag-asa. Hindi siya galit. Hindi rin siya naghihiganti sa kanyang isip. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon ay naramdaman niyang wala na siyang lugar sa bahay na iyon. Naalala niya ang mga salitang sinabi ng matandang lalaki
sa kagubatan. Kung dumating ang araw na wala ka nang malapitan, pumunta ka sa kagubatan. Muli niyang tiningnan ang direksyon ng kagubatan sa malayo. Maitim at tahimik ito, ngunit sa kanyang puso ay tila may tumatawag sa kanya patungo roon. Dahan-dahan siyang tumayo. Tahimik siyang naglakad palabas ng bakuran upang hindi marinig ng mga tao sa loob ng bahay. Wala siyang dalang kahit ano, ni pagkain o damit. Ang dala lamang niya ay ang lakas ng loob na magtakad papunta sa hindi niya alam kung saan. Habang naglalakad siya sa makitid na daan, ay naririnig niya ang huni ng mga kuliglig at ang paggalaw ng mga dahon sa hangin. Ang daang iyon ay madalas niyang tinatahak sa araw. Ngunit sa gabi ay tila nagiging ibang lugar ito. Mas madilim, mas tahimik, mas misteryoso. Sa bawat hakbang niya ay nararamdaman niya ang kaba sa kanyang dibdib. Ngunit hindi siya tumigil. Patuloy lamang siyang naglakad hanggang marating niya ang gilid ng kagubatan. Huminto siya sandali. Pinagmasdan niya ang makakapal na puno sa harapan niya. Halos hindi na makita ang loob dahil sa dilim. Sa isip ng karamihan ay nakakatakot ang lugar na iyon. Ngunit para kay Andres, iyon na lamang ang natitirang lugar na maaari niyang puntahan. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang pumasok sa kagubatan. Ang mga dahon sa ilalim ng kanyang paa ay gumagawa ng mahinang tunog habang naglalakad siya. Paminsan-minsan ay may maririnig siyang paggalaw ng mga hayop sa damuhan. Ngunit hindi siya umatras. Habang papasok siya ng papasok ay mas lalo pang lumalamig ang hangin. Tila ibang mundo ang kagubatan sa oras ng gabi. Hindi niya alam kung gaano na siya kalayo nang bigla siyang huminto. Sa di kalayuan ay may nakita siyang mahinang liwanag. Parang galing ito sa apoy o ilawan. Bahagyang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Dahan-dahan siyang lumapit. Habang papalapit siya, ay mas nagiging malinaw ang liwanag. At doon niya nakita ang isang maliit na kubo sa gitna ng mga puno. May ilaw sa loob nito. Nagulat si Andres. Hindi niya akalaing may nakatira sa ganoong kalalim na bahagi ng kagubatan. Lumapit siya sa kubo. Bago pa siya makakatok ay bumukas na ang pintuan. At sa pintuan ay nakatayo ang matandang lalaki na kanyang nakilala noon. Parang hindi ito nagulat sa kanyang pagdating. Sa halip ay bahagya itong ngumiti. "Alam kong darating ka," sabi ng matanda. Hindi nakapagsalita si Andres. Pakiramdam niya ay parang hinihintay talaga siya ng matandang iyon. "Pumasok ka," sabi nito. Dahan-dahang pumasok si Andres sa loob ng kubo. Simple lamang ang loob. May maliit na mesa, ilang upuan, at isang lutuan sa gilid. Ngunit napakalinis ng lugar. "Umupo ka," sabi ng matanda. Sumunod si Andres. Mula sa isang maliit na kaldero ay nagsalok ang matanda ng mainit na sabaw at inilagay ito sa mangkok. Ibinigay niya iyon kay Andres. "Kumain ka muna." Doon lamang napansin ni Andres kung gaano siya kagutom. Mula pa kanina ay wala pa siyang kinakain. Tahimik siyang kumain ng sabaw. Habang kumakain siya, ay tahimik lamang na nakatingin ang matanda sa kanya. Parang pinag-aaralan ang kanyang mukha. Nang matapos siyang kumain, ay nagsalita ang matanda. "Pinagbintangan ka nila." Nanlaki ang mga mata ni Andres. "Paano niyo po nalaman?"
Bahagyang ngumiti ang matanda. Maraming bagay sa mundong ito ang hindi mo pa naiintindihan. Hindi na nagtanong si Andres. Tahimik lamang siyang nakaupo. Sabihin mo sa akin, sabi ng matanda. Galit ka ba sa kanila? Matagal bago sumagot si Andres. Hindi po, mahina niyang sabi. Nasasaktan lang po ako. Tahimik na tumango ang matanda. Magandang puso, sabi nito. Pagkatapos ay tumayo ang matanda at lumapit sa pintuan ng kubo. Tumingin ito sa madilim na kagubatan sa labas. Ang buhay mo ay hindi talaga dapat napunta sa ganoong paghihirap. Napatingin si Andres. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng matanda. Bakit po? Unti-unting bumaling ang matanda sa kanya. May kakaibang seryoso sa kanyang mga mata. Dahil ang kapalaran mo ay mas malaki kaysa sa iniisip mo. Mas lalo pang naguluhan si Andres. Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip ay tumingin lamang ito sa apoy na nagliliyab sa maliit na lutuan. Pagkatapos ng ilang sandali, ay nagsalita ito muli. Darating ang panahon na malalaman mo ang totoo at ang katotohanan iyon ay magsisimulang magpakita sa mga susunod na araw. Sa gabing iyon, sa loob ng maliit na kubo sa gitna ng kagubatan, nagsimula ang isang lihim na magbabago sa buhay ng ulilang binatilyo. Tahimik ang gabi sa loob ng maliit na kubo sa gitna ng kagubatan. Ang liwanag mula sa apoy sa lutuan, ang tanging nagbibigay ng init at liwanag sa paligid. Nakaupo si Andres sa isang kahoy na upuan habang tahimik na pinagmamasdan ang matandang lalaki. Marami siyang gustong itanong, ngunit tila nahihiya siyang magsalita. Ang matanda naman ay tila malalim ang iniisip habang nakatingin sa apoy. Lumipas ang ilang sandali bago ito muling nagsalita. Matagal na kitang pinagmamasdan, Andres. Napatingin ang binatilyo. Ako po. Tumango ang matanda. Mula pa noong bata ka. Mas lalo pang nagulat si Andres. Hindi ko po kayo maalala. Bahagyang ngumiti ang matanda. Hindi mo pa ako nakikita noon. Ngunit ako ay naroon. Hindi agad naintindihan ni Andres ang ibig sabihin nito. Tahimik lamang siyang nakinig. Ang mundo ay puno ng mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang mata. Patuloy ng matanda. May mga lihim na matagal nang nakatago. Dahan-dahang tumayo ang matanda at naglakad papunta sa isang maliit na kahon na nasa gilid ng kubo. Binuksan nito ang kahon. Mula roon ay may inilabas siyang isang maliit na bagay na nakabalot sa lumang tela. Lumapit siya kay Andres at inilagay ang bagay sa mesa. May ipapakita ako sa iyo. Maingat niyang tinanggal ang tela. Lumabas ang isang maliit na medalyon na gawa sa lumang metal. May kakaibang simbolo itong nakaukit sa gitna. Napatingin si Andres sa medalyon. Hindi niya iyon nakitang kailanman. Alam mo ba kung ano ito? Tanong ng matanda. Umiling si Andres. Hindi po. Hinawakan ng matanda ang medalyon at marahang inilagay ito sa kamay ni Andres. Sa sandaling nahawakan niya iyon, ay parang may kakaibang init siyang naramdaman mula sa metal. Hindi ito mainit na parang apoy, ngunit parang may buhay ang bagay. Nagulat si Andres. Ano po ito? Tahimik na tumingin ang matanda sa kanya. Iyan ay matagal nang naghihintay sa iyo. Mas lalo pang naguluhan si Andres. Sa akin po. Tumango ang matanda. Pag-aari iyon ng iyong ama. Nanlaki ang mga mata ni Andres. Ang tatay ko? Tumango muli ang matanda.
Binigay niya iyon sa akin bago siya mawala. Hindi makapaniwala si Andres. Bakit po sa inyo niya ibinigay? Sandaling tumahimik ang matanda. Parang may mabigat itong alaala na naaalala. Dahil alam niyang darating ang araw na kakailanganin mo ito. Mahigpit na hinawakan ni Andres ang medalyon. Ngayon lamang siya nakahawak ng isang bagay na dating pag-aari ng kanyang ama. Parang biglang bumalik sa kanya ang alaala ng kanyang ama, ang kanyang boses, ang kanyang ngiti at ang kanyang mga payo. Hindi niya napigilang mapaluha. Hindi ko po alam na may ganito ang tatay ko. Tahimik na tumango ang matanda. Maraming bagay tungkol sa iyong ama ang hindi mo pa alam. Napatingin si Andres sa kanya. Ano po ang ibig niyo sabihin? Ngunit hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip ay tumingin ito sa pintuan ng kubo kung saan maririnig ang hangin na dumadaan sa mga puno. Ang iyong ama ay hindi isang ordinaryong tao. Lalong nagulat si Andres. Ano po? May responsibilidad siya na hindi niya kailanman na ipaliwanag sa karamihan. Hindi makapaniwala si Andres sa kanyang naririnig. Ang ama niya ay isang simpleng magsasaka lamang. Iyon ang alam niya sa buong buhay niya. Ngunit ang mga salita ng matanda ay tila may ibang ibig sabihin. Hindi ko po naiintindihan, sabi ni Andres. Lumapit ang matanda at muling umupo sa harap niya. Hindi mo pa kailangang maintindihan ang lahat ngayon. Tumango siya patungo sa medalyon na hawak ni Andres. Ang mahalaga ay nasa iyo na ngayon ang bagay na iyon. Para saan po ito? Tanong ni Andres. Bahagyang ngumiti ang matanda. Sa tamang panahon, ipapakita nito sa iyo ang landas na dapat mong tahakin. Tahimik na nakatingin si Andres sa medalyon sa kanya kamay. Pakiramdam niya ay parang may misteryong nakatago sa loob nito. Isang misteryo na may kinalaman sa kanyang ama at marahil sa kanyang sariling kapalaran. Sa labas ng kubo ay mas lumakas ang hangin na dumadaan sa mga puno ng kagubatan. Parang may lihim na gumagalaw sa dilim ng gabi. At sa gabing iyon, hawak ang medalyon ng kanyang ama. Nagsimula ang pag-unawa ni Andres na ang kanyang buhay ay hindi lamang tungkol sa paghihirap na naranasan niya. May mas malalim na dahilan kung bakit siya naroon. At ang lihim na iyon ay unti-unting magbubukas sa mga susunod na araw. Tahimik na nakaupo si Andres sa loob ng kubo habang hawak ang lumang medalyon sa kanyang palad. Ang maliit na bagay na iyon ay tila may kakaibang bigat. Hindi dahil sa metal na ginamit dito, kundi dahil sa mga alaala at lihim na nakatago sa likod nito. Pinagmasdan niya ang simbolong nakaukit sa gitna. Hindi niya iyon kilala. Hindi rin niya maalala na nakita niya iyon noon sa mga gamit ng kanyang ama. Sa kabilang banda ng mesa ay tahimik na nakaupo ang matandang lalaki. Pinagmamasdan ang binatilyo habang dahan-dahang iniikot nito ang medalyon sa kanyang kamay. Pakiramdaman mo lamang, sabi ng matanda sa mahinahong tinig. Napatingin si Andres sa kanya. Pakiramdaman ko po, tumango ang matanda. Ang mga bagay na may mahalagang pinagmulan ay madalas may sariling paraan upang makilala ang kanilang tunay na may-ari. Hindi lubos na naintindihan ni Andres ang sinabi nito. Ngunit pinikit niya ang kanyang mga mata sandali habang hawak ang medalyon. Sa unang sandali ay wala siyang naramdaman. Ngunit pagkalipas ng ilang segundo ay parang may banayad na init na dumaloy mula sa metal papunta sa kanyang palad. Hindi iyon nakakatakot. Sa halip ay parang pamilyar ang pakiramdam.
Parang may bahagi ng kanyang sarili ang nakakilala sa bagay na iyon. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mata. "May nararamdaman po ako," sabi niya. Bahagyang ngumiti ang matanda. "Hindi ako nagkamali." Naguguluhan pa rin si Andres. "Ano po ba talaga ang medalyon na ito?" Huminga ng malalim ang matanda bago sumagot. "Ang iyong ama ay isang taong may tungkulin sa kagubatang ito." Napakunot ang noo ni Andres. "Tungkulin po?" "Matagal na panahon na," patuloy ng matanda. "Ang kagubatang ito ay binabantayan ng mga taong pinili upang protektahan ang balanse ng kalikasan." Tahimik na nakinig si Andres. Ang iyong ama ay isa sa kanila. Halos hindi makapaniwala si Andres. "Pero magsasaka lang po siya." Ngumiti ang matanda. "Iyon ang nakikita ng karamihan." Napatingin si Andres sa medalyon. Ang medalyon na hawak mo ay tanda ng responsibilidad. Na iyon, mas lalo pang bumilis ang tibok ng kanyang puso. "Hindi ko po alam kung kaya ko yon." Tahimik na tumingin sa kanya ang matanda. "Hindi pa kita hinihinga ng sagot." Tumayo ang matanda at naglakad patungo sa pintuan ng kubo. Binuksan niya iyon. Pumasok ang malamig na hangin mula sa kagubatan. "Halika!" Lumabas sila sa kubo. Sa labas ay maliwanag ang buwan at ang mga puno ay tila gumagalaw sa hangin. Naglakad sila ng ilang hakbang hanggang makarating sa tabi ng maliit na batis. Ang tubig ay malinaw at marahang dumadaloy. "Ang kagubatang ito ay buhay," sabi ng matanda. Tulad ng tao. Tahimik na nakinig si Andres. Kapag may sumisira sa balanse nito, may mga taong kailangang tumayo upang protektahan ito. Napatingin si Andres sa paligid. Sa unang pagkakataon ay napansin niya kung gaano kaganda at katahimik ang kagubatan. Ang mga puno, ang hangin at ang tubig ay tila bahagi ng isang mas malaking mundo na hindi niya dati pinapansin. "Ang iyong ama ay isang tagapagbantay," sabi ng matanda. Ngunit nang siya ay mawala, naiwan ang tungkulin na iyon. Tahimik na hinawakan ni Andres ang medalyon sa kanyang leeg. "Sa akin po." Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip ay tumingin ito sa kalangitan kung saan maliwanag ang buwan. Ang kapalaran ay hindi sa pilitang ibinibigay. Pagkatapos ay tumingin muli ito kay Andres. Ito ay pinipili. Tahimik na tumango si Andres. Maraming tanong ang umiikot sa kanyang isip. Ngunit sa kabila ng pagkalito, ay may kakaibang pakiramdam ng lakas sa kanyang dibdib. Parang unti-unti niyang naiintindihan na ang kanyang buhay ay may mas malaking layunin. Ngunit bago ang lahat, sabi ng matanda, kailangan mong matutong makita ang kagubatan hindi lamang bilang lugar, kundi bilang tahanan ng buhay. Biglang humangin ng malakas sa paligid. Ang mga dahon ay kumaluskos. At sa di kalayuan ay may narinig silang kakaibang tunog mula sa loob ng kagubatan. Napalingon si Andres. "Ano po iyon?" Tahimik na nakinig ang matanda. Ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso. "Ang unang senyales," sabi nito. "Ang ano po?" Mabagal na sumagot ang matanda. "Na ang katahimikan ng kagubatan ay nagsisimula ng magbago." Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Andres na ang mundo na kanyang nakilala ay unti-unting nagiging iba. At ang medalyon na nakasabit sa kanyang leeg ay tila nagsisimulang magdala sa kanya sa isang landas na hindi niya kailanman inaasahan. Matapos marinig ni Andres ang kakaibang tunog mula sa loob ng kagubatan,
Nanatili siyang nakatingin sa madilim na bahagi ng mga puno. Ang hangin ay tila lumamig at ang dating tahimik na paligid ay naging kakaiba ang pakiramdam. Sa tabi niya ay nakatayo ang matandang lalaki, tahimik ngunit seryoso ang mukha. "Ano po iyon?" muling tanong ni Andres. Hindi agad sumagot ang matanda. Nakikinig lamang ito sa mga tunog ng kagubatan para parang may sinusubukang unawain. Pagkalipas ng ilang sandali, ay nagsalita ito. May mga bagay na nagsisimulang gumalaw. Napakunot ang noo ni Andres. "Hindi ko po naiintindihan." Huminga ng malalim ang matanda. Ang kagubatan na ito ay matagal ng tahimik. Ngunit may mga pagkakataon na ang katahimikan ay nababasag. Napatingin si Andres sa mga puno sa paligid. Sa liwanag ng buwan ay tila mas misteryoso ang kagubatan kaysa dati. "May panganib po ba?" tanong niya. Dahan-dahang tumango ang matanda. "Hindi pa natin tiyak, ngunit ang mga senyales ay hindi dapat baliwalain." Sandaling natahimik ang dalawa habang pinapakinggan ang hangin na dumadaan sa mga puno. Pagkatapos ay nagsalita muli ang matanda. "Andres." "Opo. Ang mga sinabi ko sa iyo tungkol sa iyong ama ay hindi basta kwento lamang." Tahimik na tumango si Andres. Ramdam niya sa puso na may katotohanan na yung mga salita ng matanda. "Kung totoo po yun," sabi niya, "bakit hindi sinabi sa akin ng tatay ko?" Tumingin ang matanda sa kanya ng may pagkaunawa. "Dahil nais niyang mabuhay ka bilang isang normal na bata." Napayuko si Andres. "Pero hindi po nangyari iyon." Bahagyang ngumiti ang matanda. "Minsan, ang kapalaran ay hindi natin maiiwasan." Dahan-dahang hinawakan ni Andres ang medalyon sa kanyang leeg. Pakiramdam niya ay parang may bagong bigat ang bagay na iyon ngayon. Hindi lamang ito alaala ng kanyang ama. Parang may dala itong responsibilidad na hindi pa niya lubos na naiintindihan. "Ano po ang mangyayari ngayon?" tanong niya. Naglakad ang matanda pabalik sa kubo. Sumunod si Andres. Pagpasok nila sa loob ay muling sinindihan ng matanda ang apoy sa lutuan upang luminaw ang paligid. "Simula bukas," sabi ng matanda habang naglalagay ng kahoy sa apoy, "kailangan mong matutong makinig sa kagubatan." "Makinig po?" "Oo," sagot ng matanda. Ang kagubatan ay nagsasalita, hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng hangin, ng mga hayop at ng galaw ng kalikasan. Tahimik na nakinig si Andres. "Kung nais mong maintindihan ang landas na iniwan ng iyong ama," patuloy ng matanda, "kailangan mong matutunan iyon." Napaisip si Andres. Ang buhay niya hanggang ngayon ay puno ng hirap at pang-aapi. Ngunit sa sandaling iyon ay tila may bagong pinto na bumubukas sa kanyang harapan. Isang landas na hindi niya kailanman inisip. "Mananatili po ba ako dito?" tanong niya. Tumango ang matanda. "Kung iyon ang pipiliin mo." Sandaling nag-isip si Andres. Naalala niya ang bahay ng kanyang mga tita. Ang galit, ang pang-aapi, at ang mga paratang na hindi niya ginawa. Pagkatapos ay tumingin siya sa maliit na kubo. Sa kabila ng pagiging simple nito, ay may kapayapaan siyang nararamdaman sa lugar. At higit sa lahat, may pag-asa. Unti-unti siyang tumango. "Opo," ngumiti ang matanda. Magandang desisyon. Lumapit ito sa isang lumang istante at kumuha ng isang maliit na lampara. Ibinigay niya iyon kay Andres. "Magpahinga ka muna ngayong gabi." Tumango si Andres. Pagkatapos ay umupo siya sa isang maliit na higaan
na nasa gilid ng kubo. Habang nakahiga siya, ay hawak pa rin niya ang medalyon ng kanyang ama. Maraming bagay ang nangyari sa loob lamang ng isang gabi. Ang batang dating walang matakbuhan ay ngayon ay nasa gitna ng isang lihim na mundo na hindi niya kailanman alam. Habang pinapakinggan niya ang mahina ngunit buhay na tunog ng kagubatan sa labas ng kubo, unti-unti niyang naramdaman na ang kanyang buhay ay nagsisimula ng magbago. Ang ulilang binatilyo na minsang pinagbintangan at inalipusta ay ngayon ay nakatayo sa simula ng isang bagong landas. Isang landas na magdadala sa kanya sa katotohanan tungkol sa kanyang ama at sa kanyang sariling kapalaran. At sa gitna ng katahimikan ng kagubatan sa gabing iyon, nagsimula ang unang hakbang ni Andres sa buhay na hindi na niya kailanman maibabalik sa dati. Makalipas ang ilang araw, mula nang manatili si Andres sa kubo, sa gitna ng kagubatan, unti-unting nagbago ang kanyang buhay. Hindi na siya nagigising sa sigaw o galit. Sa halip, nagigising siya sa mahinang huni ng mga ibon at sa tunog ng hangin na dumadaan sa mga dahon ng mga puno. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, nakaranas siya ng katahimikan. Tuwing umaga ay tinuturuan siya ng matandang lalaki. Hindi ito tulad ng karaniwang pagtuturo sa paaralan. Hindi libro ang ginagamit nila. Ang kagubatan mismo ang kanilang guro. "Makinig ka!" sabi ng matanda isang umaga habang nakatayo sila sa tabi ng batis. Tahimik na ipinikit ni Andres ang kanyang mga mata. Sa una ay simpleng tunog lamang ang kanyang naririnig. Ang pagdaloy ng tubig, ang paglipad ng mga ibon, at ang galaw ng hangin. Ngunit habang tumatagal ay tila mas lumilinaw ang bawat tunog. Parang may sariling wika ang kagubatan. "Unti-unti mo nang naririnig," sabi ng matanda. Ngumiti si Andres. Opo, sa mga sumunod na araw ay natutunan niyang kilalanin ang mga hayop, ang mga halaman, at ang galaw ng panahon. Natuto siyang maglakad sa kagubatan nang hindi nagiiwan ng ingay. Natuto siyang magmasid. Natuto siyang maging bahagi ng kalikasan. At sa bawat araw na lumilipas ay mas lalo niyang nauunawaan ang tungkulin na minsang hawak ng kanyang ama. Isang gabi, habang nakaupo sila sa labas ng kubo at pinagmamasdan ng buwan, nagsalita ang matanda. "Andres." "Opo, handa ka na." Napatingin si Andres sa kanya. "Para saan po?" Tumayo ang matanda at tumingin sa malawak na kagubatan. "Para sa responsibilidad na iniwan ng iyong ama." Tahimik na tumayo rin si Andres. Hinawakan niya ang medalyon sa kanyang leeg. Hindi na ito tila misteryo sa kanya. Sa halip ay parang bahagi na ito ng kanyang pagkatao. "Hindi ko po alam kung magiging sapat ako," sabi niya. Ngumiti ang matanda. "Ang iyong ama ay nagsimula rin sa parehong pag-aalinlangan." Napaisip si Andres. "Ang mahalaga," patuloy ng matanda, "ay ang puso ng taong may hawak ng tungkulin." Tahimik na tumango si Andres. Sa sandaling iyon ay naalala niya ang lahat ng pinagdaanan niya. Ang pagkawala ng kanyang mga magulang, ang pang-aapi ng kanyang mga tita, at ang gabing naglakad siya patungo sa kagubatan. Ang lahat ng iyon ay tila nagdala sa kanya sa sandaling ito. "Kung iyon ang landas na iniwan ng aking ama," sabi niya, "tatanggapin ko po." Bahagyang ngumiti ang matanda. "Alam kong iyon ang pipiliin mo." Humangin ng marahan sa kagubatan.
Ang mga dahon ay kumaluskos na parang sumasang-ayon sa kanyang desisyon. Sa gabing iyon ay tuluyang tinanggap ni Andres ang kanyang bagong landas. Hindi na siya ang batang ulila na walang matakbuhan. Hindi na siya ang binatilyong minamaltrato sa isang bahay na hindi kanya. Siya na ngayon ang bagong tagapagbantay ng kagubatan. Makalipas ang ilang buwan, ay naging bahagi na siya ng kalikasan na dati niyang tinitingnan lamang mula sa malayo. Ang kagubatan ay naging tahanan niya. Ang hangin, ang tubig at ang mga puno ay naging kanyang mga kasama. At sa tuwing hinahawakan niya ang medalyon ng kanyang ama ay naaalala niya ang mga salitang minsang sinabi ng kanyang ina. Maging mabuting tao ka kahit gaano kahirap ang buhay. Sa kanyang puso ay alam niyang iyon ang tunay na dahilan kung bakit siya napunta sa landas na iyon. Hindi dahil sa kapangyarihan, hindi dahil sa kapalaran lamang, kundi dahil pinili niyang manatiling mabuti kahit sa gitna ng paghihirap. At sa malalim at tahimik na kagubatan na iyon, ang kwento ng ulilang binatilyo na minsang minamaltrato ay naging kwento ng isang taong natagpuan ang kanyang tunay na lugar sa mundo. Doon nagwakas ang kanyang dating buhay. At doon din nagsimula ang kanyang tunay na kapalaran. Wakas.